Nagkaroon na ba kayo ng alagang hayop sa bahay pero feeling niya siya yung amo? Ganyan-ganyan yung mga aso namin. Feeling nila kanila yung bahay. Yung bang gusto mo lang naman umupo sa sofa pero ayaw umusog? Tapos pag inusog mo siya, ngingitian ka, tapos lalabasan ka ng pangil. Hindi mo alam ngayon kung natutuwa siya sa'yo o sasakmali niya yung mukha mo. Pero ang suggestion ko, pag yung mga aso namin yung kaharap mo, umalis ka na, tumayo ka agad. Hindi magdadalawang isip mga gat yun. Lalo nasa loob siya ng bahay niya. Bahay talaga ng mga aso namin yun eh, hindi amin. Parang tanga pa naman mga gat yung mga aso namin. Iba-iba talaga yung parting pinipili. Diba yung mga normal na aso, ang kagat nila sa kamay, sa binte, o kaya sa puwet. Yung aso namin kakaiba. Ang target niya, chest area. Yung bang pagkagat niya sa'yo, diretso sa dede mo yung pangil niya. Pero pag magaling ang reflexes mo, mabilis-bilis ka kumilos, mga kilikili lang yung tama mo. Pero pag medyo engot ka, tas mabagal ka pa kumilos, baka matsempohan ka niya. Pagkagat niya sa dede mo, tanggal yan jutong mo. Most of the time, friendly naman yung mga aso namin. Pag may bisita, maingay lang, kahol ng kahol. Normal naman sa mga aso yung ganun, di ba? Pero meron din talaga kaming mga bisita na kahit sa una pa lang nilang pagkikita, bilang amo, unang kahol pa lang nila, alam mo na, naka-target lock na agad. Pag hindi mo nahawakan agad yung aso namin, baka may utong nagugulong dyan sa sahig. Instant gastos na nga, baka ma-bring your mother with plastic cover ka pa dun sa barangay nyo. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko, hindi na nga maganda, napaos pa. Na-corona kasi ako, putik na yan, ang sakit na mga kasukasuan ko. Nakinig din kasi ako dun sa mga ibang advice ng mga Pinoy. Sabi nila, confident na confident pa. Corona ka lang, Pinoy kami. Masyado kong isinapuso yung advice ng mga unggoy. Putik na yan, muntik ko pa ikaligwak. Sa sobrang lala ng inabot ko, isang hatching lang, baka hello Lord na agad eh. Pero medyo okay na, nakaka-recover na, kaya diretso kwento tayo sa aso naming hayop na yan. Aso ko nung college, pangalan Doraemon, pero ang tawag ko Doray. Parang anak ko na yon, manang-mana sa akin. Kuhang-kuha niya yung pagkadaot at saka pagkamangkukulam ko. Hilig niya kasi yung pagka matutulog na, magpapakyut siya. Para dun ko siya patutulogin sa higaan ko, pero dun sa paanan lang. Okay naman sana yun, kasi syempre aso ko yun eh. Ang problema, ang senaryo namin araw-araw, pare-pareho. Pagising ko, wala na akong unan, sakop niya na lahat. Wala na rin akong space kasi nakabuyang-yang siya, nakadisplay yung betlogs. Hindi na rin ako makagalaw ng maayos kasi nandun na ako sa dulo ng higaan. Ang problema, may stiff neck pa ako. Tsaka bawal ka rin talagang kumilos ng biglaan kasi naaalimpungatan siya. One time, madaling araw na, tulog kami pareho. Kumatok yung kapatid ko, medyo napalakas ng konti, naalimpungatan ngayon tong aso. Ang sarap pa naman ng tulog ko, biglang sinakmal yung tenga ko eh. Nagulat kami ngayon pareho. Nagulat din siya kasi bakit kinagat niya ako. O eto na nga, umiral yung pagkamangkukulam na itong aso ko. Biglang umiyak ng malakas, yung bang parang pinalo ko na matindi. O eto ngayon si mama, lumabas dun sa kwarto niya. Pagpasok niya dun sa kwarto namin, si Doray nasa kama, parang batang humihikbi, kakapalo lang. Eto ngayon si mama, napatingin sa akin, galit na galit. Sabay kurot, sabi niya, inano mo yung aso ha? Sabi ko, hindi ko inaano yan. Ako nga ay natutulog lang, biglang sinakmal yung tenga ko eh. Ayaw maniwala, ang init ng ulo. Sabi ko kay mama, ba't naniniwala ka sa aso? Ako kaya yung anak mo. Sabi ni mama, ano? Sabi ko, wala po. Pero tumingin na lang ako kay Dore. Sabi ko dun sa aso, bukas ka lang, maliligo ka ng walang mainit na tubig. Narinig ni mama, pinitik ako sa tenga. Doon pa naman sa sinakmal ni Dore. Ang pangit ka banding, nananakit.